huling hirit natin dito po sa panawag sa kudita, no? Hindi po pwedeng baliwalain lang to na matapos ilantad na may mga disgruntled, may mga effort na destabilization, basta lang hayaan na lang natin tapos kusa na lang mamatay. Hindi po pwede, no? Hindi po pwede yung ganun kasi unang-una po ginagamit na ngayon, kitang-kita natin para sa paninira, another paninira sa mga Duterte. Kaya ang hirap pong palagpasin, no? Kung nagbubuo tuloy ng hinala, no? Kasi kung palalagpasin nyo lang yan, walang aksyon, wala lahat. Puta, parang yung sinabi na inopen nyo lang yung Duterte na panibago na naman pag-iisipan laban sa kanila. Mukhang takot at galit, no? Na naririnig na nila na isa na namang Duterte ang tatakbo sa isang pambansang eleksyon na Senado. Hindi po tayo pwedeng mag-move on dito po sa kudita dahil po imposible po, no? Kasi ngayon, atake po ng Dilaw, atake po ng mga maka-BBM forces, nakapokus po sa Duterte na sila po ang may dahilan. Sila yung mga pinagbibintangan ngayon na ugat nitong destabilization na to o kudita, destabilization, etc. Alam nyo naman, katulad lang din yan ng confidential fund, kahit hindi mapatunayan, walang mapatunayan, iba na po ngayon. Wala na pong purpose ngayon na mapatunayan nila. Ang importante ay mailagay lang po nila sa utak ng tao, no? Hindi na po katulad po ng confidential fund, wala naman napatunayan dyan na may illegal na ginawa si Sara Duterte, may ninakaw dyan sa confidential fund, pero dahil pinag-usapan, yun lang po ang purpose nila, tuloy-tuloy na may pinag-uusapan. Dahil hindi na po umubra yung confidential fund, itirahin natin to sa kudita-kudita. Hindi po yan galing sa mga Duterte. Yan pong salita na yan, mga destabilization, ay galing po mismo kay AFP chief. Tapos dininay, yun po ang huling hirit ko lang naman diyan, no? Linawin po ninyo na may ginagawa po kayong aksyon. Kasi kung wala po kayong aksyon, ano yan? Kudita, hahayaan lang, imposible po 'yun. Lalo po namin kayong mapaghihinalaan na yan po ay parte ng malawakang paninira laban sa mga Duterte. Kasi tignan nyo ngayon epekto. Inaalam na sino yung ugat. Ngayon, kung hindi nyo po sasabihin na wala kayong action man lang, sinabi nyo lang na misquote, na misinterpret. Pero mula po sa inyo na nagsasabi na mayroong mga dating AFP official na talagang binibitawan yung mga pananalita na yan, na meron pong mga hindi sumasang-ayon sa mga ginagawa ng pamahalaan, kung yan ay gawa-gawa lang, kawawa naman yung mga Duterte. Sabi po si Rodrigo gusto ng camera kaya nagpasugod sa ospital, irrelevant ka na, pahirap ka sa bansa. Yan po ang paniniwala ng mga galit kay Pangulong Duterte, irrelevant na raw. Pero bakit naman kayo galit na galit kung si Paulo Duterte, eto, basahin muna natin sinabi ni Paulo Duterte. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte says he would need to get his family's blessings first should he decide to pursue a Senate seat. Yan, Senate seat na po ang pinag-uusapan, no? Sa wakas, meron pong Duterte muli na tatakbo. Sabi nito Lisbeth Recto, ang linyang yan ay ginamit na ng may sayad na tatay at ginamit din ng palengkerang kapatid na mahilig sa confidential fund, tapos ginagamit naman ngayon ni Boy Tato. Ano po ang problema sa kukonsultahin muna yung pamilya? Bakit nyo sinasabi na ginamit na yung linya na yun? Masama po bang konsultahin yung pamilya? Lalo na kung ang pamilya mo, kung tatay mo si Tatay Digong, masama po ba yun? Hindi ko maintindihan kung bakit masama, no? Bakit kayo galit na galit kaya akala ko ba relevant? Irrelevant na pala ang mga Duterte. Bakit natatakot kayo na may Duterte na naman natatakbo sa halalan sa 2025? Nagtataka ako sa inyo, no? Siyempre, pag may tumakbo na naman si Paulo, may isang Duterte na naman na magiging congressman. Sino kaya? May kapatid pa ba? May kapatid pa ba sila na pwedeng tumakbo? Okay.
Hindi pa, mamaya pa yung mga laruan. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, kumita na raw yung style nila. Bakit kayo takot na si Paulo Duterte ay tumakbong senador? Kung totoo yung sinasabi nyo na irrelevant na ang mga Duterte. Meron pang meron pang threat yung mga yan. Nakakatawa po talaga ang reaction nila. So hindi po kayo naniniwala na yung mga Duterte ay totoong relevant na. Di ba? Ang totoo, takot kayo na may bago na naman kayong Duterte. Okay. Ito naman ang sabi na we fight the Marcos Duterte trolls. Davao City First District, doon rin po sa balita na yun, nag-react to. Another Duterte wanting a national post. We can bring this guy down. Tanong ko nga sa kanya, sino yung we? Kayong mga dilawan at kakamping? Talaga? Kaya nyong kaya nyo bang pigilan ng pagtakbo o ang pagiging senador ni Paulo Duterte? Real talk po. Hindi nga kayo makapagpanalo. Hindi nyo nga maipanalo sa shell joke no. Sasabihin nyo pa. Siyempre, ang threaten po niyan, yung mga pasok na sa top 12, no? Pucha, pasok na sana ako eh. Kaya lang, may anak na naman si Digong na tumakbo. Yari. Yari na naman ako nito. Eto po, maganda pong sukatan to. No? Kasi hindi naman pwede na, malamang po hindi natatakbo si Tatay Digong. Malamang hindi si Inday Sara naman indirectly, di ba? Hindi natin sila masusukat eh. Kasi kung manalo man yung matauhan ni Tatay Digong, sila Bongo, si Senator Bato, si Senator Tolentino, tatlo lang naman yung PDP laban eh. Kung sakaling manalo man sila, ma-re-elect sila, pwede sabihin ng tao, mga ano na kasi, mga dating senador na eh. Pero ito po, anak ni Tatay Digong, wala pa po itong national position na hinawakan. Dito po nyo makikita talaga. Sana nga tumakbo para maging referendum na rin to, no? Yung sinasabi nyo na wala na ba talagang amor ang mga Pilipino sa mga Duterte, yan yung mga pinagkakalat nyo eh. Laos na yung mga Duterte, mamahinga na yan. No? Totoo ba yun? Na hindi na mahal ng mga Pilipino yung mga Duterte? Sana nga tumakbo. At saka inaamon din natin. Total, pareho naman kayong congressman, no? Congressman Romualdez. Kayo, speaker pa kayo, no? Ano kaya? Para makita natin yung kung merong posibilidad, no? Takbo na rin kayo ng senador. Kasi alam nyo, kung may bala kayong maging presidente, Senator Romualdez, Congressman Romualdez, sa totoo lang po, sa history po ng Pilipinas, wala pong direkta congressman naging presidente. Marami po senador. Mula senador naging presidente. Di ba? Nakakadalawang speaker na tayo. Speaker Ramon Mitra at Speaker Jody Venecia na natalo po sa presidential election. Magandang laban yan, di ba? Friendly competition. Pagpareho kayong pumasok ni Paulo Duterte o kung sino mas mataas sa inyo. Natuwa talaga ako rito sa sa pumasok kanina. Anyways, wag po kayong galit na galit sa mga meron pong mayor pero congressman po, yung lalo na speaker, wala pa po eh. Direkta. Mayor, marami na. Isa pa. Si Mayor Joseph Estrada, naging senador muna sa ERAP bago. Vice President.